Isang Dutch missionary ang pinatay ayon po sa pulis pag nanakaw ang motibo sa krimen. Paniwala naman ng ilang militanteng grupo posibleng may kinalaman nito sa pagsuporta ng biktima sa mga magsasaka. May ulat on the spot si Jam Sesante. Jam? Yes, Tia, nanawagan nga ang mga militante at grupo ng mga magsasaka sa gobyerno na magsagawa ng independent na investigasyon sa pagpaslang noong Martes sa Dutch NGO worker na si William Geertman. Sa isang press conference, sinabi ng mga grupong bagong alyansa makabayan, alyansa ng mga magbubukid sa gitnang Luzon at iba pa, na dismayado sila sa mga pahayag ng PNP na mukhang robbery ang motibo sa pagpaslang kay Geertman dahil natangay ng mga suspect ang 1.2 million pesos na withdraw nito mula sa bangko. Kiyat ni Bayan Secretary General Renato Reyes, hindi pwedeng baliwalain ang posibilidad na militar ang nasa likod ng pagpaslang dahil minsan ang nakabanggaan ni Geertman ang militar dahil sa mga advokasya nitong sumusuporta sa mga magsasaka. Base sa CCTV footage sa gate ng subdivision kung saan pinaslang si Geertman, mukha rin daw planado ang pagpatay. Makikita sa CCTV na sinanda ng isang pulang kotse ang pickup na sinasakay ni Geertman sa pasok ng subdivision. Ayon kay Joseph Canlas, chairperson ng AMGL, meron daw silang mga nakausap na nagsabing may dalawang lalaking bumaba sa pulang kotse malapit sa headquarters ng Alay Bayan Luzon kung saan pinatay si Geertman. Dalawa daw ang gunmen sa insidente. Sumakay sila sa isang motorsiklo na minamaneho ng isa pang lalaki matapos ang pagbaril at kumuha sa CCTV ang paglabas ng mga ito sa subdivision. Nauna lang sinabi ni Army spokesman Major Harold Cabunok na ang akusasyon ng mga militante ay hindi base sa ebidensya. Handa naman daw ang militar na sagutin ang mga akusasyon sa korte kung may ebidensyang magtuturo ng mga sundalo ang nasa likod ng pagpaslang. Iya? Maraming salamat, Jam Sesante.